Kapag binastos ka ng isang babae, umaasa siya na andyan ka pa rin bukas, na sasagutin mo pa rin ang mga tawag niya, naiikot ka pa rin sa mundo niya na parang walang nangyari. Sa isip niya, masyado kang nakatali, masyado kang naka-invest at masyado kang takot na mawala siya. Iyon mismo ang dahilan kung bakit siya kampanteng lumalampas sa hangganan. Ngunit ang lalaking tunay na nakakaunawa sa kanyang halaga ay hindi nakikipaglaban para sa isang upuan sa mesa kung saan hindi pinahahalagahan ang kanyang presensya. Binabaligtad niya ang buong mesa, umalis siya ng walang babala, walang pahintulot at walang ibinibigay na closure na iniisip ng babae na karapatan niya. Sa halip na habulin ang isang paghingi ng tawad o pangalawang pagkakataon, ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagiging lalaking hindi na niya muling maaabot kailanman. Hindi ito tungkol sa pakikipaglaro o pagpagselos sa kanya. Ito ay tungkol sa pamumuhay ayon sa prinsipyo ng Stoic, na ang tanging kontrolado mo ay ang iyong isipan at ang iyong mga aksyon, wala ng iba. Kapag natanto mo na hindi mo kailangang magpaliwanag, makipag-ayos o bigyang katwiran ang iyong mga pamantayan, titigil ka sa pagre-react sa kawalang galang at sisimulan mong buuin ang isang buhay kung saan ang respeto ay palagian. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang 5 tahimik na hakbang na magpapagsisi sa mga babaeng bumastos sa iyo. Mga hakbang na hindi nangangailangan ng pagsigaw, pagpapatunay o pagmamakaawa. Mga hakbang na hindi lamang bumabaligtad sa balanse ng kapangyarihan pabor sa iyo, kundi tuluyang inaalis siya sa eksena. Kapag nasanay ka rito, hindi ka na isang lalaking sinusubukang bawiin ang respeto ng isang babae. Ikaw na ang lalaking iginagalang ng lahat, saan man, kailanman. At ang pinakamaganda rito, hindi mo kailangan ng kumpirmasyon niya para gumana ito, dahil ang pagbabagong ito ay para sa iyo, ang kapayapaan ay para sa iyo, at ang disiplina ay para sa iyo. Kapag nagsimula ka ng mabuhay ng ganoon, ang pagsisisi niya ay automatiko, hindi maiiwasan. At habang buhay, numero 1, putulin ang access ng walang babala. Kapag binastos ka ng isang babae, kapag sinubukan ka niya at lumampas siya sa linya na hindi dapat payagan ng isang lalaking may sariling respeto, hindi mo siya pinapagalitan tungkol sa respeto, hindi mo siya sinusuyo gamit ang mga paliwanag at hindi mo siya binibigyan ng detalyadong kwento kung paano siya nagkamali. Inaalis mo ang sarili mo mula sa mundo niya sa paraang mararamdaman niya, hindi lang maririnig. Sa mismong sandali ng kawalang galang, nakapagpasya na siya kung ano ang tingin niya sa halaga mo. At habang mas sinusubukan mong makipagtalo roon, lalo mo lang pinapatibay ang paniniwala niya na ikaw ay lalaking handang lumaban para manatili sa buhay niya, kahit malinaw na ipinakita niyang hindi niya iyon pinahahalagahan. Kaya't puputulin mo ang access ng walang babala, hindi bilang laro, hindi bilang tampo, kundi bilang prinsipyo. Isa itong agarang pag-recalibrate sa access na dati niyang hawak sa iyong presensya, oras, atensyon, tinig at enerhiya. Ginagawa mo ito ng biglaan at matalim hanggang sa maiwan siyang nasa isang vacuum na hindi niya inaasahan. Hanggang ngayon, malamang ay nakabase ang kilos niya sa pag-aakalang kahit ano pa ang sabihin o gawin niya, sasagutin mo pa rin ang tawag niya. Tutugon ka pa rin sa mga mensahe niya, andyan ka pa rin sa background, isang safety net na hindi naman niya pinaghirapan. Pero kapag bigla mo iyong inalis ng walang abiso, iiwanan mo siyang nasa hindi pamilyar na kakulangan, ang kawalan mo. Itong kakulangang ito ang nagtutulak sa kanya na balikan ang mga nakaraang linggo, araw at usapan. Tinitignan niya ang lahat na parang isang detektibong pilit hinahanap ang eksaktong sandali kung kailan ka biglang nag-shift mula sa laging available tungo sa tuluyang pagkawala. At ang kalituhan na iyon ang simula ng pagsisisi. Karamihan sa mga lalaki ay sinisira ito sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng kanilang pag-alis sa dramatikong paraan, nagbibigay ng talumpati na hindi na sila papayag na tratuhin ng ganito at nangangakong hindi na babalik. Sa paggawa nito, binibigyan pa nila siya ng kasiyahang malaman na hawak pa rin niya ang emosyonal mong enerhiya. Pero kapag pinutol mo ang access ng walang babala, walang eksenang dramatiko at walang pagsabog ng emosyon, ang natitira lang ay espasyo,
katahimikan, at ang mapait na realisasyon na naputol siya mula sa isang bagay na dati ipinagwawalang bahala lang niya. Kung tama mong isasagawa ito, hindi ito kalahati lang. Hindi ka mag-iiwan ng isang channel ng komunikasyon na bukas kung sakali. Hindi ka patuloy na manonood ng mga kwento niya o maglalike ng mga post niya dahil bawat mumo ng atensyon na iniiwan mo ay tali na maaari niyang hilahin para manatili ka sa orbit niya. Ang hakbang na ito ay nangangailangan ng total disconnection. Ibig sabihin ay alisin ang numero niya, i-mute o i-block siya sa social media, hindi siya pansinin sa mga group settings at gawin ang lahat ng ito nang hindi inianunsyo, nang hindi sinusubukang pasilusin siya at nang hindi ipinapakita sa kanya. Ang lalaking tunay na pumuputol ng access ay hindi umaarte para sa reaksyon niya. Ipinapatupad niya lang ang katotohanan na ang kawalang galang ay may kapalit at ang kapalit ay ang pagkawala niya sa iyo. Ang nagpapalakas dito ay hindi mo kailangang pasamain ang loob niya sa pamamagitan ng mga salita. Hinahayaan mong ang biglaang pagkawala ng atensyon mo ang bumigat ng kusa. Dito pumapasok ang disiplina ng pagiging stoic. Lagit-laging may bahagi ng sarili mo na gustong alamin kung napansin ba niya, kung sinusubukan ka ba niyang abutin, pero pinipigilan mo ang tukso dahil naiintindihan mong anumang signal na ipadala mo ay magpapahina sa epekto. Ang solusyon para sa anumang lalaking hirap panindigan ito ay punuin agad ang espasyong iyon ng mga bagay na magtatayo sa iyo. Pisikal na pagsasanay, pagpapalago ng negosyo, pagkatuto ng bagong kasanayan, at pagbuo ng bagong social circles. Dahil kung puputulin mo ang access tapos uupo ka lang sa kwarto, iniisip siya, hindi mo talaga siya pinutol. Binigyan mo lang siya ng libreng renta sa isip mo. Gagana lang ang hakbang na ito kung aalisin mo siya, hindi lang sa buhay mo, kundi pati sa mental space mo. Kaya, sa mismong sandali na mawala ka sa kanya, nakatira ka na sa mas mataas na antas. Pagdating ng oras na tuluyan na niyang maramdaman ang pagkawala, sobrang layo mo na sa sariling pag-unlad na kahit anong habol niya, hinding-hindi na siya makakahabol. At ang kagandahan ng paraang ito, hindi mo lang siya pinapagsisi. Binubuo mo ang bersyon ng sarili mo na hindi kailanman tatanggap sa kanya sa simula pa lang. Ang lalaking minsang natutong putulin ang access ng walang babala ay lalaking hindi na kailanman kailangang ipaliwanag ang sarili niya. At iyon ay hindi lang nagbabago sa relasyon niya sa mga babae, kundi sa paraan kung paano siya tinatrato ng buong mundo. Numero 2, umangat ng tahimik. Kapag lumayo ka sa isang babaeng bumastos sa iyo, ang pinakamasamang pagkakamali na maaari mong gawin ay manatiling nakaupo at malugmok sa galit. Paulit-ulit na iniisip ang nakaraan na para bang mababago pa ito. Iyon mismo ang inaasahan niyang gagawin mo. Iniisip niyang sayangin mo ang oras mo sa pag-iisip tungkol sa kanya, sa pakikipag-usap tungkol sa kanya, at sa panunood ng buhay niya mula sa malayo habang nananatiling nakapako ang sarili mong buhay. Pero ang lalaking marunong baliktarin ang sitwasyon ay naiintindihan na ang pinakamatinding anyo ng closure ay hindi usapan, hindi paliwanag, at hindi rin huling salita. Ito ay ang umangat ng napakalayo sa buhay na sa oras na muli niyang marinig ang pangalan mo, hindi ka na niya makikilala bilang ang dating lalaking nakasama niya. Ang susi rito ay gawin ito ng tahimik, hindi ipinopost ang bawat workout, hindi ipinapakita ang bawat hakbang mo, at hindi ibinabandera ang hustling mo na parabang sinusubukan mong muli siyang maakit. Dahil sa mismong sandali na sinusubukan mong patunayan ang sarili mo sa kanya o sa mundo, talo ka na sa punto. Ang nagpapalakas sa hakbang na ito ay ang elementong sorpresa. Ang katahimikan ay parang camouflage. Pinapayagan ka nitong lumago nang walang istorbo at nang hindi niya alam kung ano ang binubuo mo. At kapag muli kang lumitaw pagkalipas ng ilang buwan, ang agwat sa pagitan ng kung nasaan ka at kung saan niya inaasahan na andoon ka ay sobrang lawak. Isang bangin na ikinagugulat niya at pinipilit siyang muling suriin ang lahat ng akala niya tungkol sa iyo. Dapat kumpleto ang pagbabagong ito. Kalusugan, pera, kaisipan, itsura at social presence mo. Dahil kung isa lang ang umangat, maaari niya itong ipaliwanag bilang tsamba lang. Pero kapag nakita niya ang kabuuang pagbabago,
Kapag ang lalaking minsang nagre-react sa pambabastos niya ay mas payat, mas matalim, mas kumpiyansa, pinalilibutan ng mga taong nirerespeto siya at malinaw na kontrolado ang sariling buhay, hindi niya iyon maikakaila kahit pigilan pa siya ng kanyang pride na aminin ito ng hayagan. Para sa iyo, ang punto ay hindi para bumalik siyang gumagapang. Ang punto ay maging lalaking hindi na muling aakit ng ganoong klaseng pambabastos. Ito ay nangangailangan ng antas ng disiplina na bihirang maabot ng karamihan ng lalaki dahil kailangan nitong palitan ang lahat ng ugali na nagpapanatili sa iyo sa lugar ng mga ugaling nagbubunga ng pag-unlad, paggising ng mas maaga kaysa gusto mo, pagbubuhat ng mas mabigat kaysa inakala mo, pag-aaral ng mga bagay na dati mong iniiwasan, at pagtanggi sa mga distraksyon na dati mong sinusunod. Kapag namuhay ka ng ganito, hindi lang ng isang linggo, hindi lang ng isang buwan, kundi bilang isang lifestyle, magsisimulang ipakita ng buhay mo ang pamantayang hindi niya kayang pantayan. Ang pagsisisi niya ay hindi lang tungkol sa pagkawala mo. Ito'y tungkol sa pagkaunawa niyang lubos siyang nagkamali ng paghusga, na binitiwan niya ang lalaking nakatakdang umangat mula pa sa simula. Kapag gumalaw ka ng ganito, hindi mo kailangang i-block siya para makuha ang atensyon niya. Hindi mo kailangang banggitin ang pangalan niya sa mga kaibigan. Hindi mo rin kailangang lingunin siya kapag nagtagpo kayo dahil ang pagbabagong taglay mo ay siya ng pinakamalakas na pahayag na maaari mong gawin. At ito ang bahagi na dapat mong tandaan. Ang mga lalaking tunay na umaangat ng tahimik ay hindi ginagawa ito sa lihim na pag-asang makita siya balang araw at magsisi. Ginagawa nila ito dahil tinanggap nila na ang pinakamabisang ganti ay ang mamuhay ng ganoon na wala ng halaga ang opinyon niya. At ang irony dito, iyan mismo ang dahilan kung bakit siya napapansin. Pinakakuryoso ang mga tao sa mga bagay na hindi nila makontrol. Kapag nakita niyang ang pambabastos niya ay hindi lang nabigong pigilan ka, kundi naging mismong gasolina para buuin ang bersyon mo na hindi na niya kailanman maaabot. Tuluyang nagbabago ang balanse ng kapangyarihan. Sa sandaling iyon, nauunawaan niya ang natutunan mo sa araw na nilisan mo siya, na hindi mo kailanman kailangan ang kumpirmasyon niya para manalo. Ang kailangan mo lang ay ang disiplina para maglaho at bumalik bilang isang taong hinding-hindi niya akalaing maaari kang maging. Numero 3, itigil ang pagpapaliwanag sa sarili. Ang sandaling itinigil mo ang pagpapaliwanag sa sarili mo ay siya ring sandaling bawiin mo ang kontrol sa buhay mo. Sa tuwing ipinapaliwanag mo ang mga kilos mo, ang mga desisyon mo, o ang mga hangganan mo sa isang taong malinaw na ipinakita nang hindi ka niya nirerespeto, hindi ka talaga nagpapalinaw, nakikipagnegosasyon ka ng halaga mo. At sa mismong oras na pumasok ka sa negosasyong iyon, talo ka na dahil binigyan mo na siya ng posisyon para aprubahan o hindi aprubahan ang ginagawa mo. Kapag tungkol ito sa isang babaeng bumastos sa iyo, ang pagpapaliwanag sa sarili mo ay nagiging laruan niya. Binibigyan mo siya ng pagkakataong baliktarin ang kwento, maliitin ang ginawa niya, iparamdam sa iyo na sobra ang reaksyon mo, o mas masama pa, mahikayat kang ibaba ang pamantayan mo para mapanatili pa rin ang access niya sa iyo nang hindi siya nagbabago. Ito ang dahilan kung bakit ang mga lalaking tunay na nakakaintindi ng halaga ay tumitigil sa pagbibigay katwiran sa kanilang mga hakbang. Ang lalaking alam kung saan siya papunta ay hindi nangangailangan ng pahintulot o palakpak para makarating doon. Kapag pinutol mo siya, kapag umalis ka, kapag inilipat mo ang enerhiya mo sa ibang bagay, madalas niyang susubukan na hilahin ka pabalik sa isang usapan na magsisimula sa linyang gusto ko lang maintindihan. Pero ang totoo, ito ay paraan niya para muling makuha ang kontrol sa mga desisyon mo. Dito kadalasang bumabagsak ang maraming lalaki dahil iniisip nila na kung maipapaliwanag lang nila ng maayos, maiintindihan na rin siya sa wakas. Pero hindi niya kailangang maintindihan. Kailangan niyang maramdaman at iyon mismo ang trabaho ng mga kilos mo. Ang delikadong bahagi ng patuloy na pagpapaliwanag ay pinananatili ka nitong nakatali sa opinyon niya. Pinananatili ka nitong nasa ikot kung saan mas mahalaga ang reaksyon niya kaysa sa direksyon mo. At kung mamumuhay ka ng ganoon,
Hindi ka kailanman lubos na makakatayo sa sariling awtoridad mo. Kaya't kapag tinanong niya kung bakit hindi ka na tumatawag, bakit hindi ka sumasagot, o bakit malayo ka na, hindi mo siya sinusulatan ng mahabang paliwanag tungkol sa pambabastos niya. Sinasabi mo lang, abala ako sa sarili kong landas, at doon na iyon nagtatapos. Ang lalaking may alam sa kanyang landas ay alam ding ang maling tao ay hindi kailangang ipakita ang mapa. Ang solusyon para sa mga lalaking nahihirapan dito ay sanayin ang sarili na huwag magbigay ng hindi kinakailangang paliwanag sa lahat ng aspeto ng buhay. Kapag tinanong ng kaibigan kung bakit nagbago ang routine mo, kapag nagduda ang kapamilya sa ideya mong negosyo, kapag nagtataka ang katrabaho kung bakit hindi ka na nakikisama pagkatapos ng trabaho, pigilin ang tukso na magpaliwanag at hayaan na lang na resulta ang magsalita para sa iyo. Ang totoo, kung may respeto sila sa iyo, hindi sila hihingi ng depensa sa mga hangganan mo. Kung wala silang respeto, walang depensa ang makakapagbago ng isip nila. Sa mga relasyon, mas kritikal pa ito dahil natural na naakit ang mga babae sa mga lalaking kumikilos ng may katiyakan, hindi 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 sa mga lalaking kumikilos ng may kati humihingi muna ng kumpirmasyon bago gumawa ng desisyon. Kapag tumigil ka sa pagpapaliwanag, sisimulan mong mamuhay sa paraang nagsasabi, mas pinagkakatiwalaan ko ang sarili kong paghusga kaysa sa reaksyon mo. Ang irony, madalas itong nagdadala ng mas malaking respeto
kahit mula sa mga taong minsang binalewala ka dahil nakikita nilang hindi ka lalaking madaling igupo gamit ang pressure o guilt. Para sa babaeng bumastos sa iyo, ang katahimikan ng hindi pagpapaliwanag mo ay mas malakas pa kaysa anumang talumpati na maari mong ibigay dahil ipinapahiwatig nito na hindi ka man lang galit. Simple lang, nagpasya ka na hindi na siya bahagi ng usapan na tinatawag mong buhay. Kapag palagian kang namuhay ng ganoon, titigil ka sa paghahabol ng pangunawa mula sa maling tao at sisimulan mong buuin ang buhay na hindi na kailangang ipagtanggol. Kailangan lang ipakita. Doon mo mauunawaan ang kapangyarihan na ibinibigay mo sa tuwing sinusubukan mong ipakita ang panig mo at mangangako kang hindi na ito ibabalik kailanman. Ang lalaking kumikilos nang hindi nagpapaliwanag ay lalaking nagpasya na ang oras niya ay sobrang mahalaga para sayangin sa pagpapaniwala sa isang taong kailanman ay hindi totoong pinahalagahan iyon. Numero 4. I-redirect ang enerhiya sa mas mabuting bilog. Kapag pinutol mo ang isang babaeng bumastos sa'yo, doon pa lang nagsisimula ang tunay na pagsubok. Kung ano ang gagawin mo pagkatapos. Maraming lalaki ang iniisip na sapat na ang paglayo, na iyon na ang tagumpay. Pero kung lumayo ka at pumasok ka lang sa isang buhay na walang mas mataas na pamantayan, walang mas malalakas na impluwensya, at walang kapaligirang magtutulak sa iyo tungo sa paglago, hindi ka talaga umusad. Tinanggal mo lang ang isang problema at iniwan ang puwang para palitan ito ng panibago. Dito pumapasok ang konsepto ng pag-redirect ng enerhiya mo sa mas mabuting bilog, isang game changer. Ang bilog mo ang humuhubog sa iyong pagkatao, mga gawi, at pamantayan higit pa sa kaya ng sarili mong willpower. Kung patuloy kang nakapalibot sa mga taong makitid ang isip, kontento sa pagiging average, at nabubuhay lang para sa pansamantalang libangan tuwing weekend, balewala kung gaano ka pa magsalita tungkol sa respeto o disiplina, hihilahin ka pa rin pababa ng impluensya nila sa antas na pilit mong tinatakasan. Ito mismo ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang bumabalik sa parehong pambabastos na nilayuan nila. Hindi dahil namimiss nila ang babae bilang tao, kundi dahil namimiss nila ang pamilyar. Namimiss nila ang ginhawa, at hindi nila pinalitan iyon ng mas mabuti. Kaya't ang isip ay bumabalik sa nakasanayan. Pero ang lalaking tunay na nakakaunawa sa halaga niya ay alam na ang pagputol sa kanya ay unang hakbang lang. Ang ikalawa ay ang paghahanap ng bilog kung saan hindi bahagi ng kultura, ang pambabastos, isang bilog kung saan ang default na lengguwahe ay ang pagbuo, pagtatagumpay, at pananagutan sa isa't isa. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng grupong mapagsasabihan ng sama ng loob. Ito'y tungkol sa pagpasok sa mga silid na mapipilitang lumago ka, mga silid kung saan ang mga dahilan mo ay tunog katawa-tawa, kung saan ipinagdiriwang ang tagumpay mo, pero patuloy ding sinusubok ang comfort zone mo. Agad ang pagbabago. Sa halip na sayangin ang enerhiya sa pag-iisip kung iniisip ka ba niya, abala ka na sa susunod na galaw sa negosyo, sa susunod na layunin sa fitness, at sa susunod na kasanayang dapat mong matutunan. Kapag gumalaw ka ng ganito, may nangyayaring makapangyarihan. Ramdam ng mga taong iniwan mo ang pagbabago. Nakikita nilang hindi ka na umiikot sa parehong mga usapan, parehong mga lugar, at parehong mga pattern. Para sa babaeng minsang may access sa iyo, ito'y nakakasira dahil nare-realize niyang hindi ka lang nawala. Nawala ka patungo sa isang realidad na hindi niya kailanman kayang pasukin. Nakikita ka niyang pinalilibutan ng mga taong pinahahalagahan ka, hindi dahil may kailangan sila sa iyo, kundi dahil umaayon ang presensya mo sa kanilang misyon. Karamihan sa mga babae ay hindi manghihinayang dahil lang iniwan sila ng isang lalaki. Pero manghihinayang sila kapag iniwan sila ng isang lalaking lumayo at pagkatapos ay namuhay sa mundong ginawang wala silang saysay. At ang tanging paraan para likhain ang mundong iyon ay sadyang ilagay ang sarili mo sa piling ng mga taong namumuhay na sa antas na iyon. Ang praktikal na hakbang dito, suriin agad ang bilog mo, putulin ang mga pabigat ng walang pag-aatubili. Hanapin ang mga kapaligirang ginagawang hindi ka komportable sa paraang nagtutulak sa iyong lumago
at i-invest ang sarili mo sa mga relasyong iyon katulad ng pag-invest mo noon sa paghahabol ng validation. Kapag ibinibigay mo ang pinakamahusay na enerhiya mo sa tamang tao, dumadami ito imbes na maubos. Sa paglipas ng panahon, titigil ka na sa pag-iisip kung paano ka mapapansin ng babaeng bumastos sa iyo dahil ang buhay na binubuo mo ay ginagawa ang opinyon niya, ang presensya niya, at kahit ang alaala niya, tuluyang walang saysay. Doon nagiging permanente ang pagsisisi niya, hindi dahil sinabi mong nawala siya ng mahalaga, kundi dahil nakikita niyang nabubuhay ka sa isang bilog kung saan hindi siya kailanman karapat-dapat na tumayo. Numero 5. Ipakita ang zero emotional recoil. Kapag nabastos ka, lalo na ng isang babaeng minsang ngumiti sa iyo, tumawa sa mga biro mo, at umasta na mahalaga ka sa kanya, natural na instinct ang ipakita ang sakit. Gusto mong patalasin ang tono mo, patigasin ang mukha mo, at bigyang bigat ang mga salita mo ng galit. Parte ng sarili mo ang gustong makita niyang nasaktan ka. Parte ng sarili mo ang iniisip na kapag nakita niyang upset ka, maiintindihan na niya ang lalim ng ginawa niya. Pero ang katotohanan, ang pagpapakita ng emosyonal na pagsabog ay hindi magdadala sa iyo ng mas malaking respeto. Ginagawa lang nitong mas makapangyarihan siya. Kinukumpirma nito na hawak pa rin niya kung ano ang nararamdaman mo. Ang brutal na totoo, sa isip niya, kung kaya ka pa rin niyang matrigger, hawak pa rin niya ang isang parte ng pagkatao mo. Ito ang dahilan kung bakit ang pinakanakamamatay na magagawa mo sa sandaling iyon ay manatiling hindi natitinag, hindi malamig na parang wala kang pakialam, kundi matatag sa paraang imposible niyang basahin. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap. Ito'y tungkol sa tunay na pagtanggi na bigyan siya ng kasiyahan na makita na kaya kaniyang hilahin sa emosyon mo na parang manika sa lubid. Ang kasanayang ito, ang ganitong antas ng kontrol sa sarili ay bihira dahil hinihingi nitong paghiwalayin mo ang reaksyon mo mula sa realidad. Pinipilit ka nitong tumugon sa pambabastos hindi gamit ang apoy kundi gamit ang katahimikan. Hindi dahil mahina ka kundi dahil hindi ka na maaabot. Kapag nasa ganitong antas ka, nagiging uri ka ng lalaking hindi kayang pilitin bumaba ng pamantayan para lang patunayan ang isang punto. At ito ang nagpapabaliw sa mga taong nabubuhay sa emosyonal na kaguluhan dahil nakadepende sila sa drama. Umasa sila na mababasag ang karakter mo para masabi nilang, "Kita mo, wala ka ring pinagkaiba sa akin." Pero kapag tumanggi kang mabasag, kapag hindi mo tinaasan ang boses mo, kapag hindi ka bumato ng murang insulto, kapag hindi mo man lang pinagalaw ang ekspresyon ng mukha mo, nagpapadala ka ng mensaheng mas malalim kaysa anumang argumento, wala kang kontrol dito. Ang babaeng minsang inakalang pwede kanyang bastusin at makuha pa rin ang atensyon mo ay biglang haharap sa katotohanang hindi ka naman lang niya kayang pagalawin. Doon magsisimulang kainin siya ng pagsisisi dahil naiintindihan niyang sa isip mo, hindi na siya umiiral bilang taong may kakayahang makaapekto sa iyo. Para sa iyo, ang pagbabagong ito ay higit pa sa relasyon. Kapag nakabisado mo ang kakayahang magpakita ng zero emotional recoil, sisimulan mo itong gamitin sa negosasyon sa negosyo, sa mga pagtatalo sa pamilya at sa anumang sitwasyon kung saan sinusubukan kang manipulahin gamit ang emosyon mo. Matutuklasan mo na habang mas kaunti kang nagre-react, mas marami kang kontrol dahil walang makakapaglaro ng laro laban sa isang taong tumatangging pulutin ang mga piraso. Kung gusto mong buuin ang kakayahang ito, magsimula ka sa pagpapabagal ng lahat. Sanayin ang sarili mong mag-pause bago magsalita. Kontrolin ang paghinga mo kapag hinaharap ka. Ituon ang isip mo sa resulta na gusto mo, hindi sa damdamin mo sa sandaling iyon. Kapag ginawa mo itong default, lalago ang kapangyarihan mo dahil sa paglipas ng panahon, matututo ang mga tao na ang pagsubok na kunin ang loob mo ay aksaya lang ng oras nila. Para sa babaeng bumastos sa iyo, ang leksyong ito ay permanente dahil nare-realize niyang hindi ka lang basta lumayo. Lumayo ka nang hindi man lang nag-iwan ng bakas na emosyon na pwede niyang kapitan. At ang ganitong klasing exit ay hindi malilimutan. Patuloy siyang hahantingin nito, hindi ng galit kundi ng kawalan dahil wala siyang pwedeng panghawakan, wala siyang pwedeng baluktutin at wala siyang pwedeng pagtuunan.
Tanging ang matibay na katotohanang ang lalaking inisip niyang kaya niyang sirain ay tuluyan ng nakalampas sa kanya habang buhay. Konklusyon, kung may isang bagay kang dapat dalhin mula rito, ito ang tandaan, paulit-ulit kang bibigyan ng buhay ng parehong pambabastos hanggang sa ikaw mismo ang magsabi na sapat na, hanggang sa gumuhit ka ng linyang napakatalim na hindi na ito kayang lampasan, hanggang sa itigil mo ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga taong hinding-hindi rin magbibigay ng isa sa iyo. Ang pinakamabilis na paraan para isabuhay ito ay ang armaduhin ang sarili mo ng Stoic Relationship Blueprint para sa mga lalaki, ang mismong gabay na ginagawang araw-araw na gawi ang mga prinsipyong ito para hindi ka na muling bumalik sa kahinaan. Ito ang walang filter na katotohanan na magpapatigas sa mindset mo, magpapatalas sa pamantayan mo at gagawin kang immune sa mga manipulasyon na nagtatali sa karamihan ng lalaki ng maraming taon. Magkakaroon ka nito habang buhay, isang resource na pwede mong buksan tuwing sinusubok ka, isang tinig na nagpapaalala kung sino ka kapag sinusubukan ng mundo na ipalimot iyon sa iyo. Nakalink ito sa mga komento ngayon pero hindi ito mananatili magpakailanman dahil ang ganitong antas ng katotohanan ay hindi para sa lahat. Kung handa ka nang pumasok sa realidad na ito at hindi na kailanman ibigay ang kapangyarihan mo, mag-comment ng "Hindi ako matitinag". I-like ang video na ito at mag-subscribe para mas maraming lalaki ang makahanap ng mga katotohanang ito at mailigtas ang sarili nila mula sa mga taong pagsisisi. Salamat sa panonood.